Okay, ayan, babalik na tayo. Muli tayo nagbabalik sa isang panibagong video. And ngayon, gagawa tayo ng 2D figure na ito gamit ang AutoCAD 2021. So, sisimulan natin itong figure na ito dito sa gitna. Tapos palabas ng palabas. Then tatry na natin gawin itong mga bilog na itong kulay blue. And yun. So let's start. So sisimulan natin ay dito sa circle tool. Circle tool. So sabi dito, ang radius daw niya ay 16. So mula sa gitna palabas 16 daw yun. So sisimulan natin dito. Gitna natin, then 16. Type natin 16. Tapos enter. Ayan, yun na yung gitna. Then ang next is radius naman ito ay 32. Itong labas. Then yung nasa loob ay 21. So sa 21 muna tayo. So balik tayo dito. Circle ulit. Tapos hanapin natin yung gitna. Ayan. So click natin, then ilan nga ba? 21. So type natin 21. Move natin kaya. Ayan na pala. Then next naman ay itong outer naman. So 32 siya. So circle ulit. 32 yung radius. 32. Ayan. Okay. Next naman ay itong bilog na ito, which is 40 daw ang radius. So circle ulit. Then click sa gitna, then 40. Type natin 40. Okay, so tapos na yung mga bilog sa gitna. Ang gagawin naman natin ay hahati-hatiin natin ito. Itong bilog na to, tsaka yung bilog na yun, para magkaroon ng parang daan or what. So sabi, ang pagitan daw niya ay 6. So 6 yung mula dito papunta dito. So mula sa gitna, susukatin natin siya. Mula sa gitna, kunwari ito, ang gitna ito, yung sukat nito siguro malamang ay 3, kasi kalahati siya ng 6. Ayun, nasa gitna kasi. So gagamitin natin yung 3 na yon para makapagsimula maghati. So meron siyang 6 na hati. Tapos yung isa ay talagang tayo-tayo. So unahin natin yan. So gagawa tayong line mula dito papunta dito. Then i-offset natin siya ng 3. Yan. Paganan. Then tanggalin natin yung gitna. Yan. Then may pasabra dito line, tanggalin natin. Okay. So nagawa na natin tong gitna. Ang next naman ay itong mga medyo slant. So since 6 siya, tas 360 degree yung ating circle, divide natin siya sa 6. So 60. So kukuha tayo ng kopya nito, tapos i-rotate natin to 60 degrees. So yan. Tapos copy. So specify base point daw yung gitna. Yan yung gitna. Then siguro labas muna natin dito. Tapos isa pa, para may dalawang copy tayo. Then ang next natin gagawin ay i-rotate natin siya. So rotate sa gitna ulit. Mid.
M2P pala yun, hindi mid. Rotate ulit natin. Tapos M2P, type natin. First point ng mid dito, then dito yung kasunod. And yan. So, nasa gitna yung ating angle, yung ating rotate. So, ang sabi ko kanina, 30. Ay, 60. 360 divided by 6 ay 60. So, type natin 60. Then, yung kabila naman, ganun din. Rotate din. Then, type natin M2P para makuha natin yung gitna. Tapos, click natin yung midpoint ng line na yun. Then, yung midpoint ng line na yun. Then, this time, ito naman ay 60, 120. Okay. Then, lalagay naman natin siya dito sa mismong ano. So, move natin. Then, ganoon ulit, M2P ulit, type natin. M2P. Tapos, ilagay natin siya dito. Sa gitna ulit. Ayan. Ganon din yung kabila. Move. Tapos M2P ulit. Tapos yung dalawang gitna. Yan. Okay. So, nagawa na natin yung pinakang basis nun. So, tatanggalin naman natin yung mga extra lines. So, ang tatanggalin natin ay itong part dito, then yung part dito sa gitna. So, tanggal to. Tanggal to. Tanggal to. Tanggal to. Tanggal to. Tanggal to. Then ito. Then ito. Then ito. Yan. 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 Tanggal na. Then, tanggalin din natin ito. Yan. Okay. Tapos na yung gitna na part. Kagaya siya. So, sunod naman natin gagawin ay yung ating yung ating outer parts naman. So, sisimulan natin siya, I think ay dito sa mga circle na to. Sa mga circle na kulay blue natin siya sisimulan. Dito muna sa pinakataas. So, sabi, mula dito sa central na circle, lalayo siya ng 50 pag ganito sa x-axis. Then, sa y-axis, tataas siya ng 60. Okay. So, let's do that. Kailangan natin ng temporary lines. So, kakuha tayong line. Yan. Gitna. Tapos, sabi ay 60 to. Yan, 60. Then, lalayo siya ng 50. So, type natin 50. So, yan yung magiging gitna ng ating circle na ito. So, 50 to. Then, 60 to. Then, circle ulit. Dito na natin gagawin yung circle na to. So, ang radius daw niya ay 15. Yan, radius niya ay 15. So, 15. 15. Okay. Tapos, burayin na natin yung mga sobra. Kasi, nakakalito. Ayan. Next is ito naman. Itong circle na to. So, ang layo daw niya ay base dito 50 plus 20 is 70. So, 70. Kuha tayong ulit temporary line. Mula sa gitna, tapos 70. Then, circle ulit. Radius na 15. 15. Yan. So, tanggalin ulit natin yung extra lines. Okay.
Then, sa baba naman, 50 ulit. Then, 60 pababa. So, line ulit. Or, i-mirror na lang natin to. I-mirror na lang natin. So, mirror natin tong object na to. Mula dito sa gitna na to. Ayan. Tapos, dito. Okay. So, wag natin didiretso yung source. Okay. So, meron tayong 3 bilog. Then, may isa pang bilog ito. So, sabi ay 20 yung radius. So, 20 radius. 20. Okay. Next is, ito, radius daw nito, circle na to, 21. Siguro, ito rin, 21 din to. So, kuha tayo ulit 2 bilog. Yan, 21 to. 21 din itong baba. 21. Okay. Then next is next is kailangan natin itong makuha itong shape na to. Ganun. So, ang gagawin natin, line, then type natin tangent, tapos enter. Tapos click natin itong circle na to. Then click natin itong circle na to. No, hindi yan. Bastos ka. Ulit. Line. Type natin tangent. Sa outer circle na to. Then type ulit pala natin tangent. Tangent. Then, papunta naman sa circle na to. Okay. Next is, ganun din sa baba na to. So, tatype ulit natin yung line. Tatype ulit natin tangent. Just click natin yung circle na to. Then, tangent ulit. Papunta naman sa circle na to. Ayan. Next is ito namang papunta naman dito sa pa-center circle natin. So, ang sabi, ang radius niya ay 20. So, circle din siya. Yung center niya is hindi sinabi dito, pero tangent siya dito sa 2 circle na to. So, itong circle tool natin, pipiliin natin dito ay tan radius. So, first tangent is dito sa circle na to. Then, next is dito. Then, yung radius natin is 20. Okay. And then, ganun din sa baba. Circle ulit na tan radius. So, tan dito, then tangent dito. Then, type natin is 20. Then, enter. Okay. So, meron tayong basic form. So, delete na natin yung mga unnecessary lines. Yung mga pasobra. So, trim. Tanggalin natin tong part ng circle na to. Delete din to. Then, delete din natin to. Yan. At saka, yan. So, bali yan lang yung matitira sa right side natin. So, para matapos na to, mi-mirror lang natin itong mga parts na to. So, select natin yung mirror. Then, yung mga ating mga objects na to. Yan, tas enter. So, first mirror line is itong gitna natin, yung pinakagitna. Yan. Then, dyan. So, huwag natin i-delete ulit yung source. And, we made it. We made the final product. So, now, ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng mga dimensions. And, maybe color na rin natin siya. So, we can call it a day. So, move natin, palapitin natin siya sa ating figure. Yan. So, tayo magda-dimensions na. So, para mag-dimension, ang ginagawa ko dito sa annotate. Then, meron pala itong mga center, pero ayos lang
Click ko yung unahin muna natin yung mga circle. So, linear, palitan natin ng radius. So, piliin natin to kunwari. Diyan. Tapos, syempre mukhang sobrang liit niya. So, adjust natin siya. So, para i-adjust sa annotate, dimensions, manage dimension styles. Tapos, modify natin tong standard. Kunwari, standard yung nasa inyo or kung anong gusto nyo. So, sa akin, standard, modify. Tapos, para mapalaki itong text height yun. So, gusto ko, kunwari, siguro 100. Try natin. Masyado malaki. Joke lang yan. So, edit ulit natin. Siyempre, medyo trial and error siya. Modify ulit natin. Siguro mga 20. Tapos, try ulit natin. Pwede na. Masyado pa rin yata malaki para sabihin natin mga ano lang 10. It's okay. Yan. Much better. So, tatanggalin din natin yung mga apat na zeros na yan. So, doon ulit. Modify natin. So, sa text, papalitan natin ay yung sa primary units, itong round off, itong precision pala yan. Lagyan natin 0. So, okay. So, kung gusto nyo palitan yung kulay, dito siya pinapalitan. So, palitan natin kunwari. Kagaya nito blue. Blue yung lines. And then, extension lines is blue din. Tapos yung ating text is blue din. So, palitan din natin ng blue. Yan, kagaya na yan. So, okay. Let's close. Ayan. So, next is radius ulit sa circle na to. So, dito. It's 20. Tapos, radius ulit dito. Yan, 15. Masyado palang malaki. Palitin pa natin. Siguro mga 8. Ayan, nice na yan. Then, 15 ulit dito. Yan. Palakihin din pala natin yung arrow. Hindi kita yung arrow. So, modify ulit. Modify, then sa symbols and arrows, then palakihin lang natin itong mas kagaya nung sa text. 8. So, yan, kita na yung mga arrow. Next is to 20 daw to. So, radius ulit. It's 20. Yan. Palitin ko pa. Masyado malaki. Gawin na natin 5. Pati yung text. Close. Okay. Saan ka nakatutok? Ka nandyan. Waso mo. Waso mo. Galit ko na nga itong yano to yung bait sa akin eh. Radius ulit. Yan, 20. Next is ito daw 40 radius ulit. 40 daw yun. Tapos ito ay 32. Then ito daw 16. Tapos 20 ulit dito.
Tapos 20 ulit ito. Kakamali yung turo ni Pugi eh. Ulit ko na ulit. It's 20. Oh, wala ba tayo dyan? Sama yan. Sama yan. Yan, 20. 15 yung nasa loob. Of course. 15. Okay, meron pa. 15 daw to. Masyado siyang detail. Detail yung ating kopyahan. 21 to. Okay, meron pa ba? Meron pa. Ito. 21. Tapos 15 ulit itong taas. Tapos 21 na naman. Okay. Meron pa ba? I think wala na. Let's proceed sa mga lines naman na ito. So, palitan ulit natin to ng linear. Select natin ito. And ito. Yung katapat nito. Yan. Then lalabas natin. 60. Tapos papaiksi natin to. Sa gitna. Yan. Tapos linear ulit. Ganun ulit. Tapos sa katapat nito. Tapos lalabas natin. Tapos kapantay nito. Yan. Then papaiksiin ulit natin tong isa. Okay. Next is itong 50 na to. So, linear ulit. Tapos bali siya mula dito sa gitna. Pupunta dito. Then, ito yung katapat din. Tapos lalabas natin. 50. So, papaiksiin natin ulit ito. Punta sa gitna. Ayan. Ayos na. Next naman is next naman ay itong nasa baba. So, nasa baba. Sabi 20 daw to. So, dito tayo. Yan. Tapos bababa natin 20. Okay. Okay. Next is 50 to. Punta sa gitna. Linear ulit. Then, gitna. Tapat ng gitna. Wait lang. Yan. Tapos tapat din ang gitna nito. Then, papantay natin dito. Sabaan natin to. Yeah, nice. Nice one. Lastly, charot, hindi pa. Ganun ulit. Yung gitna ulit nito. Then, sa part nito, papantay muna yan. Then, dito ulit, pantay. Okay. Tapos, iiksian natin to. Okay. Perfect. Kasunod pa. Ito, maliit na to, yung 6. Yung ating hint. So, 6 daw. Linear ulit. Mula dito sa dalawang ito. Tapos, 6. Yan. Nice. Okay. Ayan. So, I think natapos na natin yung mga dimensions. Okay, so next step naman natin ay itong center line na ito. Itong kulay violet kulay violet yata yan. So, para magawa natin yun,
Punta tayo sa annotate. So, pwede natin gamitin yung center mark. Since bilog naman yung gitna ng ating diagram. So, yan. Itong outer circle yung ating kiklik. Yan. So, lalabas yung center na yan. Ngayon, i-edit natin siya na lalampas dito sa 15 na to, tsaka dito. So, drag lang natin to palabas. Drag din natin tong kabila palabas. Then, drag din natin to palabas. At ito. Okay. So, next natin gagawin, gagawa tayo ng panibagong layer para sa dimensions. So, click natin yung layer properties, tapos to. Then, lagay natin, sabi natin dimensions, yung pangalan ng layer. Tapos, yan, okay. Next natin gagawin is, select natin lahat ng mga dimensions natin. Yan, lahat ng yan. Pati yung ating center line. Select din natin yun. Yan, naselect na natin lahat. Tapos click natin to. Then pinutin natin yung dimensions para malipat lahat ng mga sinelect natin sa layer na dimensions. So pag in-hide natin, dapat mawawala yung mga yon. Tapos pag sino natin, babalik siya. So tanggalin muna natin, naka-hide muna gamit yung bumbilya na yon. Tapos punta tayo sa 0. Yan, 0. Then the next natin gagawin is lalagyan natin siya ng kulay kagaya nito. So para lalagyan ng kulay, type natin hatch, then enter. Then gradient siya, so kailangan gradient din. Yan, gradient. Then yung kulay dito siya napapalitan. Yan. Tapos sabihin natin ito. Yan, okay. So pinutin natin itong dalawang ito. Okay. Then close. Then next is yung gitna naman na part. So hatch ulit. Pinutin natin spacebar para mabilis. Then yung mga yan. Yung 6. Then palitan natin yung solid ng gradient. Ayan, okay na. Then next naman is yung mga bilog na to, yung 6, yung may blue. So hatch ulit. Hatch ulit. Gradient. Tapos palitan natin yung kulay nito ng cyan and white. Then naka-spear din dapat to, guys. Naka-spear. Yan. Tapos pinutin natin yung mga yan. Tapos close. Tapos hatch ulit. Click. Palitan natin yung solid ng gradient. Then close. Then ganun siya for the rest ng mga bilog. Gradient. Let's close. Scan ulit. Solid, gradient, then close. Hatch ulit. Tapos yung solid, papalitan natin ng gradient, then close. Then finally, ganun din dito. Palitan natin yung solid ng gradient. Okay. So next naman yung mga kulay puti. So yung kulay puti siya ay hatch din. Then solid. Then ito ay papalitan natin ng kulay white. Ayan. Tapos piliin natin yung mga yon. Like so. Okay. Nakakalimutan pa pala tayo yung sa gitna. So hatch ulit. Then gradient. Then yung gitna. Close. Then finally, show na natin yung mga naka-hide. And boom. Ayan.
Next is, papalitan natin yung kulay nitong center line natin. Yan, papalitan natin yung kulay ng center line. Then, so, magenta siya. And, papalitan natin itong line type scale, siguro 8. Yan, para magkaroon ng spacing. So, makikita mo siya dito. So, yun. I think, kompleto na siya. Tapos na yung ating figure. Tapos, syempre, save nyo. Save nyo. So, yun. Maraming salamat sa pag-antabay muli. Ako ulit ito. Windows XDMI na. At, nagpapaalam. Maraming salamat sa iyong panonood. Subscribe, comment, like. Yun, alam nyo na yun, suporta. Pero, yun, bye-bye na. Bye-bye.